na makatayo po sa harapan ninyong lahat. Na ma-share po yung ng buhay ko kung paano po ako nakarating sa kinatatayuan po ngayon. So, sir, gusto ko muna magpakilala sa inyong lahat, no? Ako nga po pala si Chaser Raimundo Cos, isa pong full-time mom na taga Santa Rosa, Laguna, 36 years old po. Ako po ay may 6 na anak na, at sila po ay patuloy po namin itinataguyod ng aming mag-asawa. So yun. Miss Jang, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Wala po kasi kayo kanina nung pinandim ko. So yun po, gusto ko yung pasalamat. Ito lang po yung anonymous. Kaso bago ay, habang hinihintay po natin yan, gusto ko munang i-share sa inyo yung ibang bahagi ng buhay ko bago ko narating ito. Dati rin po akong mahirap na tao na. Yung paghihirap ko na yun ay yung pinanghugutan ko po ng pangarap ng inspirasyon para marating ko po. Kung yung buhay na kinakaharap namin ngayon. Ako po hindi nakapagtapos ng pag-aaral. High school graduate lang po ako na mula doon, nagkaroon po ako ng takot kasi ang iniisip ko noon, ang opportunity po ay hindi para sa lahat. Dahil lagi thinking ko, yun ay para sa mga may tinapos po, ganyan, na nahihirapan akong kumita ng maganda para sa pamilyang binubuo namin kasi wala akong tinapos eh. Pero hindi po ako nagpatulog doon. Ang naging ko, hindi laging sukatan yung tinapos sa pag-aaral. Kailangan diskarte. So marami akong pinasok na hanap buhay. Naging empleyado po ako ng ilang taon, isang dekada po. Andiyan pumapasok po ako sa iba't ibang company. Nag-aarimunan po ako sa binabaon ko. So yung ibisip pa papasahe ko, papunta doon sa may shuttle area, lalakarin ko po yan kahit kainitan. Kasi kapigilan ko, kung masasave ko, pwede kong biging driver ng anak ko, or pwede kong magamit sa ibang bagay. Dumating din po sa puntong nakakapangutang po kami sa iba't ibang tindahan. Ay na! Nakakapangutang po kami sa iba't ibang tindahan kasi nasi-short po talaga yung budget sa aming mag-asawa. Nilang asawa ka dati, nagka-tricycle driver ko. Iba't ibang hanap buhay din, nag-vendor din po, todo pwede pagkakitaan kasi parehas po kami hindi nakapagtapos ng pag-aaral eh. So ang hugot namin lagi din sa karate, po yung pinanghawakan namin. Nangyari po na iba't ibang company pinasok ko, hindi pa rin nagiging sapat. Laging utang at utang ang kinauuwian kasi nangungupahin kami, may sinusuportahan kaming anak, nagbabaon din kami mag-asawa, hindi talaga siya sapat. So sabi ko, paano kaya? So talaga bang hindi para sa lahat yung oportunidad na makaahon sa buhay? Kasi laging isip ko nga, hindi ako nakatapos eh. Pero hindi, kailangan ko lumaban kasi ayokong matagay sa ganitong buhay na umiikot yung cycle namin sa utang, bayad. Tapos andiyan napapalaya sa tinitirhan kasi hindi na po kami nakabayad. Yung motor na kinukuha namin pag nag-tricycle niya po, nababata kasi hindi na namin kaya hulugan. Sa tindahan, natatamihan na po kami kasi hindi na rin namin nababayaran yung utang. So sa ganun, umiikot, medyo parang, teka, nakakaumay, nakakasawa kasi walang future yung ganitong sitwasyon. Huling ko po sa pagtatrabaho nung naging manager po ako sa 7-Eleven sa may Tanawan, Batangas, yes. Naging manager ako doon, nagulat ako kasi sabi ko wala naman akong tinapos pero napagkatiwalaan ako mag-manage sa 2 store ko. Dahil siguro sa nakitaan po nila ako ng kakayahan na mapaganda ko, mapaayos ko po yung store nila. Sa kagandahan pala na manage ko naman siya sa loob ng 1 taon. Pero syempre, kahit sabihin natin naging manager po ako, hindi pa rin naman naging enough yung pagkita. Doon pa rin umiikot yung cycle namin. Ulit-ulit lang po talaga. Sabi ko, hindi pa rin pala talaga sapat na yung ganun, porket naging manager ka na, okay na, aahon na, hindi pa rin. Dumating po sa punto na, nag-resign na ako kasi buntis ko ako dun sa 4 kong anak. Sabi ng asawa ko, resign ka na. Ako nang bahala. Kasi nung time po na yun, nagdinegosyo na po siya ng mangga, kung anong prutas. Dinenegosyo niya po, kumikita naman, nakaikot namin. Pero syempre, seasonal po yung mga ganyang panila. Dumarating niya sa puntong natulugi. So kailangan na naman mag-isip kung ano ba yung kailangan para mapagpatuloy yung buhay namin. Hanggang sa
paulit-ulit pa rin. Pahampas-hampas, pisan dito, pisan doon, kasi pinapalayas na po kami sa tinitirahan namin. Pagdating po namin ng Las Piñas, so nakipisan po kami doon sa kapatid ng aking asawa. Nag-i-scroll ako, sabi ko, ayoko nang ganda na pahampas-hampas kami, nadala ko lagi yung mga anak ko na ipinipisan kong kanikan ng kapatid namin, kapatid niya. Nung pagpisan namin doon, nag-i-scroll ako ng social media ko. May dumaan na online networking niya. Sabi ko, ay, interested ako kasi kita ko yung mga feedback, ang daming nagbagong buhay. Sabi ko, gusto ko to. Doon nag-start yung online, yung mundo ng online ko. Sabi ko, gusto ko to. Gusto ko rin mangyari sa akin yung mga nangyayari sa kanila, yung may naaatikha sa buhay, nakaahon sila sa buhay. Sabi ko, ganyan. Doon nag-start. Sabi ko, paano ba? Nag-inquire ako dito, usap na usap dyan. Dinuplicate ko lahat ang nakikita ko, masisipag na may resulta na po. Pero hindi ko naman masasabing nagka-resulta agad ako doon. Dumaan pa rin ako sa pagtatanim ko talaga bago ako magka-resulta. And dumating po sa punto na nabawasan ako ng kaibigan. Kasi online network, pa sinabing online networker eh. Lalayuan ka talaga. So yun, unti-unti ko lang na kaibigan. Sa kamag-anak, pinagtatawanan. Andiyan, unti-unti na rin silang lumalayo. Ang pinakamasakit sa akin na is yung ultimo magulang ko. Hindi dahil sa kontra sila, kumbaga, ang kanila sa nakikita nila yung sitwasyon ko. Kilos ko buong bahay. Dugtod ako ng cellphone, nalilipasan ako ng gutom, nalilipasan ako ng pag-iintindi sa buong bahay. Naiintindihan ko yung punto nila, pero sa akin, sabi ko, mas naiintindihan ko yung punto ko. Kasi yung deepest why ko is yung pamilya ko. Kailangan gawin ko din yung ginagawa nila. So nangyari ganon, dumating pa sa punto na yung asawa ko na din, naging kontra. Kasi pagdating niya wala pang pagkain, hindi naman ako yung ganon na typical na asawa kasi kilala niya akong metikulosa, na iniintindi ko buong bahay. Tapos pinasok ko yung networking, nabago ang lahat. Kasi akin na, nag-ano ko, nag-build ako eh. So kailangan ko tutukan to, kailangan ko maging yung trust ng mga tao. Kumontra siya, nagtalo kami ng isang gabi. Sobrang sakit ng loob ko, kasi sabi ko, itong ginagawa ko para sa pamilya natin, para makatulong sa kanya. Pero bakit ultimo asawa ko kontra? Sabi ko, eto na iwi, nagigilsutan ako paunti-unti. Ang kanya din, napapabayaan mo na pamilya mo. Sabi ko, nasa process pa kasi ako ng pagtatanim. Hindi naman ako nagmamadali na, kailangan may resulta na ako bukas. Papasok ko may bukas may resulta. Pero, kinokontra niya ako. Nag-breakdown ako. Niyakap ko yung breakdown na yun, iyak talaga ako ng malaga. Kasi sabi ko, nandito na ako eh. Kailangan ko lang ng support ako at pangkunawa mo. Nangyari doon, umiyak na ako, muntik na ako sa bumitaw. Ay ko, ayoko na, bibitawan ko na. Pero, natinignan ko yung pamilya ko, sabi ko, pagka kami hindi nakabayad sa bahay na to, mapapalayas na naman kami. Kapag ako'y hindi nagpatuloy dito, mapuputulan na naman kami ng kuryente. Kapag ako'y niyakap ko yung lumbay na to, matatapos na lahat. Ganun na naman na magiging cycle namin, sabi ko. After nun, bangon ako, pahid ng luha. Hindi, lalaban ako. Tuloy-ulit ako sa social media. Ang ginawa ko, nagkaroon na lang ako ng time management. Nung nakita niyo yun, nagkaroon ako ng time management, naiintindi ko na lahat, naiintindi ko sarili ko, naiintindi ko yung online, yung team ko na nabubuo, sinuportahan niya na ako. Nakuha ko na yung oo niya, nasusuportahan kita dyan. So doon na nagsimula yung journey ng online ko. Ilang beses po kami na-scam, ilang beses na marami naghabol na tao, dumating po sa punto na may demandahan na usapin. Ang daming nakaaway, ang daming nakalagkat ang pangalan namin kung sa social media. As in, laging ang pangalan mo, bibitaw na ako, nakakapagod, ang sakit. Pero, sabi ko hindi eh. Kailangan din ko lagi yung deepest why ko. So, hinawakan ko yun. Sabi ko, kailangan magpatuloy kami. Dumating sa puntong ilang beses talagang kahit paulit-ulit, wala. Talagang nabibigo ako sa online. Sabi ko, pero hindi pa rin ako titigil. Magpapahinga lang ako pero hindi ako titigil. Sabi ko ganyan. Dumating yung panahon ng pandemic. Doon nag-start yung peak namin. Nakakilala kami ng company na siya ang nakapagpabago ng buhay namin. Doon po kami nakaatikhan ng bayan, doon pa, sasakyan.
Yung dating pinapalayas mo sa iba't ibang kaupahan, yung sarili ng bahay at lupa. Yung dating naglalakad po dahil nag-aaral mo na sa pamasahe, may sarili na pong sasakyan. Yung dati pong binabataan po ng motor, may sarili na pong motor. Yung dati pong pinagkakaitan sa pautangan, may sarili na pong negosyo. Dahil po yan sa pinagkakaitan, dahil sa pagiging determinado ko po, nahawakan na matupad yung pangarap na gusto ko maabot para sa pamilya ko. Lalo ngayon, 6 na po yung anak namin. After nun, natigil na naman. Doon nag-start yung demandahan. Pero, luckily and blessed, na-dismiss naman po yung kaso na yun. Nalinis po yung pangalan namin kasi wala naman talaga. So after nun, nag-live ako sa online. Kasi feeling ko wala namang titiwala. Kasi feeling ko, mabibigo ko na yung mga taong pwedeng magtiwala sa akin. 1 taon po ako na mahina sa online. Nagano na kami, buy and sell, ganyan po. Pero sabi ko, hinahanap ko ang online. Kailangan ko bumalik sa online kasi mas madali ang pagpapakikot ng pera doon. Bumalik ako sa bilang isang online casino agent po. So yun, sa loob ng 4 na taon, online casino agent po ako. And yes, tumaas din po yung ranking ko doon. Kaya mas tumaas din po yung pagkakataon na kumita po kami ng maganda. And yes, kumikita po kami ng 6 digits po, monthly sa online casino. Pero nagtataka po kayo siguro bakit kumikita naman siya, bakit nandito pa siya kay Gabi? Bakit hindi na lang ipagpatuloy yun? Siyempre, may 6 na po tayo anak, nagkakaisip na po sila. Yung dalawa daw may isip na talaga. Gusto namin bigyan sila ng disenteng pag-akyat ng pagkita po sa bahay namin. Kasi alam naman natin online casino is pasugalan. Gusto naman namin na maipagmat. Hindi ko malaki naman kami, pero gusto namin in a decent way po. Yung sa matatawag naming negosyo na po. Tulad po ng, eto na nga, pinasok ko po sa Gabi. Dahil ayaw ko pong iyakapin yung maganda na yung pagkita namin, bakit ako papakahirap? Entertain ko lang, bigay ko lang link yan, okay na, ba't ako papakahirap? Sabi ko ganyan. Sabi ko, hindi. Nag-usap kaming madalawa, naghahanap kami ng online business, pero wala kami basta mapagkatiwalaan kasi dala na kami eh. Dumating yung puntong nag-i-scroll po ako. So, eto na nga, dumating po si Lavini World. Nung nag-i-scroll po ako, nakita ko yung page nila. Eto po yun. August 5, nung nag-inquire po ako. Nag-i-interest ako. After ko mag-inquire, nag-message na ako kay Miss Jam. Tapos sabi ko, habang hinihintay ko yung reply nila, stock ko muna iba't ibang masisipag na lobby agent. Nung nakasabi ko, nakukuha na talaga nila yung oo ko. Pinausap ko siya, sabi ko, ito tingnan mo, ito dali. Sabi niya, ano yan? Ito tingnan mo, oh. Basta niya, basahin mo sa akin yung details. Sabi niya ganyan. Sabi ko, eto, ganito, bla bla bla. Sabi niya, sige, kunin mo yan. Pausapin mo, mag-cash in tayo. Sabi niya gano'n. Di sabi ko, wait lang, hinihintay ko yung reply ni Miss Jam. Gusto ko, direct ako sa CEO. Sabi ko, mag ganyan that time. Sabi niya, sa kaso, sabi ko, tumatakbo yung araw. Tapos si Sir Leo, piniem na ako kasi siya yung kausap ko sa page that time. Nung piniem niya ako, hindi ko pa siya nire-replyan, hindi ko pa siya binabalikan sa spam. Sabi ko kasi gusto ko si Miss Jam. Sabi ko ganyan, kasi gusto ko ma-experience na direct naman ako sa CEO. Siyempre, official sa ating lola, ganyan. Kaso, sabi ko, sayang naman yung palalang araw na, wala pa rin reply si Miss Jam. Ay, nakakahinayang naman. Okay, But after 2 days, wala pa rin ako. Sisilipin ko na si Sir Leo. After 2 days, wala talaga. Active si Miss Jam. Kasi sabi ko, hello po Miss Jam, meron po akong PM. Wala pa rin. Yes, mama. Sabi ko, okay, balikan ko na si Sir Leo. Yes, nung naging, ano na po ako, agent na po. Yes! And then, in-treating ko siya ng August 6. After na pinaliwanag niya sa akin, paliwanag dito, lalo kong nakuha. Kasi, ang dami kong naging leader, pero feeling ko lagi katarahan lang. At totoo naman, nangyari. Kaya, may trust issue na ako, kumbaga. Pero kay Sir Leo, naramdaman ko kung paano siya maging leader, una pala. Sobrang natutumbok niya lahat yung concern ko. So after noon, August 10, nag-decide ako na mag-cash in na kami. Pero pupunta kami sa warehouse ng Kabuyao. Gusto namin mag-meet yung CEO, tapos yung mismo magiging leader ko nga. Ngayon, August 11, pinuntahan namin. Nag-cash in kami, di unang pagkakataon na yun.
Eh ngayon, VIP account. After nun, diretso na agad kami ng asawa ko ng pagbibenta. And blessed naman na tinangkilik agad ng mga tao, ng mga doon muna kami sa mga kakilala namin para at least mas madali namin makukuha yung feedback. Kasi nandiyan lang sila eh. Naamoy agad nila. So okay naman, nakabenta agad kami sa loob pa lang ng 4 na araw. Maubos-ubos na po yung VIP, 4 na lang ang laman. After na nag-decide na naman ako, sabi ko, mag-grind ako dito, Marco. Kompletuhin natin yung 3 account natin. Sabi ko, gano'n, sigurado ko na ba? O gusto mo tinda-tinda na lang tayo? Mga ka muna. Sabi, hindi. Mag-grind na ako dito. Decidido ako dito. Sabi ko, ganyan. After na sabi niya, sige, samahin kita. Punta kami, kuha ulit ako ng 2 VIP. Completer na agad kami after ilang araw. Ito na po yung mga transaction namin, iba't ibang transaction. Pinupuntahan namin sa iba't ibang bahay. Kahit sabihin mo na, ang gastos sila sa gasolina, punta doon, punta dyan. Tapos magkano na yung kikitain nila. Ang punto namin is nag-build pa lang kami. So kahit na hindi mo namin nakukuha agad yung kita na kailangan or hinahangad namin, okay lang kung hindi pa ngayon. Kasi pagdating ng panahon, makukuha din natin yung, makukuha din natin, sabi kong ganyan. So yun na nga po. Ito naman yung mga sa orders namin, pag mga malalayong ano po, meron Luzon, Visayas, Mindanao, yung may mga inaasikaso namin orders. And sa achievements naman po, August 11 po kami nag-start dito. And then pagtungkol ng September, October, November, nagkaroon na po tayo ng iba't ibang recognition po. Ito po yung aking team. Ito yung isa sa mga achievements na masasabi kong may pagmamalaki ko. Kasi dati natakot nga ako, baka wala nang sumama. Kasi ang dami namang sabit-sabit pa, kumbaga. Pero blessed tayo na pinagkalaban tayo ng team ngayon na nakatuang ko po ngayon. Natutulungan na rin natin kumita. So ngayon po from August 11, at ngayon ang nasa dashboard na iniipon ay nasa 42,540 na po. Nasabi ko, may goal po ako dito. Ayaw ko muna siyang i-cash out, sabi ko ganyan, kasi gusto ko na sa 6 digits na, and then diretso, doon sa ginugol ko na paglalaanan ng pera na yan. And as of today po, nasa 847,000 na po yung total sales ng buong team ko. So yun na, kasama na po tayo sa iba't ibang recognition dito kay Lavini World kasi hindi madamot ang Lavini World sa recognition. And gusto ko rin po walang iiyak. Gusto ko po din yung pagkakataon na ito na pasalamatan din po yung asawa ko na talagang all out po yung support niya sa akin dito kay Lavini World. Hanggang ngayon. Thank you so much. Ayun ang masasabi ko kasi hindi ko magagawa mag-isa to kung wala lagi ang suporta mo. Kaya sobrang salamat. Sa ito po, from 3 holder accounts po, nag-decide kami noong November 14 na gawing satellite hub na po yung aming minamanage na business. That time po, 280,000 pa po na abutan namin dahil nagbago siya noong December 1 and eto siya. Nung nag-repurchase na po kami, kasi nabawasan yung from November 14, yes, nakapag-repurchase po agad kasi napakaganda naman talaga ng product. Ang dali niyang i-market. So, kaya ayun, then nakapag-repurchase na po kami ulit. At yan po, dahil sa kasipagan natin, dahil sa pagpupursige, nabigyan din po kami ng pagkakataon na makatanggap ng Baguio incentive travel po mula na sa elite leader namin. Na sobrang supportive din po sa team na binubuo ko. Binubuo namin mag-asawa. And yan, nag-giving party. Isa po sa naging achievement ko is yung maging best dress ko that night. Bakit? Bukod sa natanggap ko na pa-premyo, masasabi kong achievement yan kasi bilang nanay, magagawa ko magsuot ng ganyan na sa bahay o umatid ng meeting ng estudyante mo. Hindi. Pumunta ka ng mall, mag-ganyan ka. Ayaw mo. Hindi. Sabi ko, kay Lavin ko lang na-express yung sarili ko. Kasi maaga ako nakapag-asawa, kaya hindi ko na-enjoy yung ganyan journey sa buhay ko. Sabi ko, Lavin, ikaw yung nakapagparana sa akin ng ganyan. Kaya sobrang simple lang siya sa pandinig ng iba na dahil ako sa pananamit na ganyan. At
achievement mo na yan. Magkakaiba ka kasi tayo ng pananaw eh. Ganon. So yan, nung magkatiwalaan ko tayo ni Miss Jam na gawing judge sa ginanap na Miss Lavin World Ball dito sa may San Pablo, Laguna. So syempre, achievement na naman sa akin, nakapag-aura na naman ng lola niyo. Rampa daw, rampa yan. So yun po. Kasi hindi ko rin pwede gawin niya sa bahay. Na nakaganyan ako, nagbibig kasi madalas ako. Lalabas ako sa umalis ako doon sa labas, nakaganyan. So yun, salamat talaga Miss Jam sa opportunity. And ito naman, isa rin sa achievement ko to ay nakabuo ako ng isang pamilya. Pamilya na matatawag kung nakakasama ko sa brainstorming, sa mga plano, kung paano mas patitibayin yung team, paano mas mangangarap. So yun, thank you Team Lavincibol. Yan, iba't ibang banding po namin. And yan, nung ano lang to, itong January lang po, naganap ito night out party po. And sobrang saya, syempre, nakakasama namin madalas yung CEO namin. Napaka-humble ng CEO natin. Kasi ako, kung tutuusin, baguhan lang ako, pero nakakasama ko siya madalas. Kumpara sa ibang company na, kung hindi ka malakas, yes, true. Net chat, net action, wala kang matatanggap. Miss Jam, ibang-iba. Yes! So yun, again, ay, may isa pa akong achievement na na matatawag. Dahil po kay Lavin World, may matutulungan po kami isang estudyante na makukup po. Kami na, wala po siyang magulang. So, kilala niyo yun, yung agent ng Lavin. Ulila na po siyang lubos. So, bilang kami nakilala naman namin siya ng ma-advise bata, gusto namin pagpatuloy niya yung pangarap niya. So, pamamagitan po ng paggabay namin. So, kinukup-kup na po namin siya at dahil kay Lavin, naging kulay siya para may matulungan pong isang bata na nahihirapan sa buhay. Thank you so much, Lavin. Ang dami mong nagawa. And again, I'm Coach Jaser. Thank you so much, Lavin World. Natakot man nung una kung magkakaroon pa kami ng resulta dito, pero mas pinili po namin yakapin ka ng buong buo. Heto na kami ngayon, malayo pa. Pero malayo na sa nasimulan namin dito. Proud to be part of Lavin World. Thank you so much, bro. If you can change your mind, you can change your life.